Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang part 2 ng reading ninyo for January 2026. So this is about your money, kaperahan, money, career, finances. So we will see the energies, what's coming to you sa inyong pera, kaperahan. Ayan. So, itong reading na to ay general reading. Maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. And paalala lang po, hindi ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services. Mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap na Mystic Queen PH dahil yan po ay mga scammer. Oo, ingat kayo sa lahat ng social media, lalo na sa TikTok, sa Instagram. Ayan. So, let's begin. Taurus. And kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section or mag-message kayo dito. Yung ating Facebook tsaka YouTube, meron siyang blue checkmark or may checkmark. So, verified yan. Dun kayo sa mga legit accounts. Okay, Taurus. Money, career, finances. What's up sa January? May change. May pagbabago sa inyong career, trabaho, source of income. Tingnan pa natin. You have moderation. Ayan, isang paalala sa inyo na lahat dapat in balance. Pay attention sa mga gastos ninyo, no? Oo, ano lang. Yung tama lang. Oo. Huwag masyadong over-over. Syempre, para sa inyo rin naman yan na mas makakaipon kayo. And, syempre, pati yung work, dapat moderation lang din. Hindi yung masyado nyong i-overwork yung sarili nyo, tapos maapektuhan naman yung kalusugan nyo. Ganun din, di rin kayo magiging productive. So, pay attention to your health din. Okay? Spiritual career, alam nyo ba? Labas to ng labas sa halos lahat ng readings. So, ito ay para sa mga resonating with this energy na you may be in a spiritual career. Pwedeng kayo ay isang spiritual healer, teacher, or someone na kagaya ko rin na nagtataro or nagbabasa ng astrology or kung ano-ano pang related sa spirituality. This can also mean religion, no? So, kung kayo ay, let's say, nagwo-work kayo sa church ninyo, ganun, or may interest ka na maging spiritual or more spiritual ngayong January. So, this is your sign to make that change. Ayan. So, very significant ang number 5 sa inyo kasi 1 plus 4, 5, 5. So, ang 5 talaga, it's about change and then exploration. So, pwedeng meron ka mga explore na bagong trabaho, source of income. Yan. Okay, so let's see ano pa for Taurus January. Ace of Swords. This is good news. Meron ka masusolusyonan na issue, problema sa pera or sa trabaho mo. Kasi ayan, hawak mo na ang susi. Maaring meron ka ring ma-unlock na, let's say, abilities. Oo. So, pay attention sa mga kung ano yung nagiging interest mo na alamin, pag-aralan, ayan. You have the Emperor. So, this is someone na merong kakayanan na mag-handle ng community, leadership qualities, leadership role. Some of you, maaring meron kayong Aries sa inyong natal chart. The Emperor is also someone na very, structured, disiplinado. So, malaking bagay for you, Taurus, na yung disiplina nyo sa sarili nyo ay makakatulong, no, sa mga gagawin nyo sa trabaho nyo, career or business ngayong January. You have the 7 of Cups. O yung iba kasi rito pwedeng kayo ay nalilito pa. Yung bang marami kayong options. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng subukan. Pero syempre 'di ba, kapag lahat naman natin yan sinabay-sabay, meron at meron yung magsasuffer diyan for sure. So, piliin mo lang kung saan ka mas komportable, mas nag-e-enjoy, ayan Kasi makikita mo yung fruits of your labor. Kumbaga January pa lang,
malalaman mo na kung saan ka, anong direction yung tatahakin mo. Kasi bibigyan ka na niyan ng ano ng resulta agad-agad na pag sinubukan mo to, makikita mo agad na, uy, mukhang dito ang linya ko ganon. So example, gusto mong interesado ka magtinda online o online selling, tapos sinubukan mo. Tapos sa loob ng isang buwan, within January, nakita mo na may mga parokyano, no? Ibig sabihin merong mga sumusuporta sa iyo, may mga buyers ka o meron kang income na kung dati hindi ganoon kabilis yung income mo, ngayon maganda yung pasok. So yun yung isa sa senyales na nag-a-align ka to your purpose. So whatever change this is, be open to that at pakiramdaman mo yung sarili mo kung saan ka mas nagre-resonate na landas, no? Kung ito ba sa trabaho, sa business, self-employment, investment, you have the devil card. The devil card, this is energy ng Capricorn. And ang mga Capricorn, they are known to be business owners. So, pwedeng yung iba sa inyo ay magnenegosyo. You will also collaborate, pwedeng may pakikipagtulungan with others. And itong Seven of Pentacles is about patience. Importante rin na hindi natin mamadaliin yung mga nasimulan natin kasi syempre may proseso yan. May mga times na yes, makikita mo agad yung resulta, 'di ba? But if in case hindi mo nakukuha yung resulta na ina-expect mo, bigyan mo pa ng chance. Be more patient. Maaring kailangan mo pang mag-exert ng effort. You have the Sun. Wow, this is happiness, this is clarity, this is success, victory. So, kung ano man tong change, pagbabago sa career mo, trabaho, business, ito ay magiging successful for you. Itong energy rin ng the devil, I see this as someone na parang nag-o-obsess, no? Pwedeng na-obsess ka sa trabaho, sa business, na tipong doon ka na lang nakafocus at hindi mo na bibigyan ng attention yung ibang mga importante pang bagay sa buhay mo, like your family or kung may trabaho ka, 'di ba? So, kaya nga you are encouraged na mag-i-balance mo yung time mo sa mga importanteng bagay sa iyo. Kasi pag doon ka lang sa isa talaga, eventually may mga problema kang kakaharapin pag hindi balanse. Financial health. Monitor and improve your financial health. So ngayong January, tututukan mo yung sitwasyon ng kaperahan mo. Magiging aware ka kung ano ba yung income mo, tumataas ba, lumalaki ba, bumababa ba, kung may growth ba. So, mas nagiging responsible ka ngayon, lalo na kung meron kang utang. So, yan ay inaayos mo na mabayaran mo siya ng mas maaga. Smart investing. Yung iba sa inyo, mag-i-invest kayo. Maganda tong investment, no? Yung kung ano mang maiisip nyo na, yung mga passive income. Oo. And at the same time, maging maingat din kung papasok ka sa mga, investment, make sure na alam mo yung ginagawa mo at yung consequences niyan. You have mindful spending. Ayan. Itong mindful spending is yung awareness mo sa ginagastos mo. Hindi yung nakapikit ka lang tapos check out ka ng check out. O kaya nakapikit ka lang ng shopping. Mindfulness is alam mo kung magkano yung extra mo for shopping at doon ka lang talaga magsistick. At kung sumobra ka naman, babawiin mo sa ibang paraan or sa ibang araw. Ganon. Dapat rin, aware. Aware ka. Okay, let's see what else for Taurus. Kaperahan.
you need to defend yourself. O kaya maaring kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo sa trabaho, sa business, or kung sino man na hihingi ng ng explanation mo about something sa work. Younger woman, so maaring ito yung magde-demand ng ng explanation. This can be a person that you are dealing with, like kliyente mo or someone na ka-deal mo sa work or sa business. You are on the right path. Oh, ito na yung sign, Taurus, regarding some aspect of your life. So, since we are focusing on your money, career, finances, so this is also the sign that you are on the right path sa iyong trabaho or career. Discord among friends and family. Okay. So, I think itong kailangan mo ipagtanggol yung sarili mo. Pwedeng may kinalaman yan sa family issues, family disputes. Alam niyo, hindi na iwasan yan eh. Meron talagang mga pagkakataon na may mga hindi pagkakaunawaan. Pwedeng sa trabaho, sa pera, na involve ang kamag-anak. So, mag-set ka ng boundaries. At kung di ka nila maintindihan, edi i-cut mo na. Ganun lang, no? Mahirap rin kasi yung gagawin pang complicated. O, ayan. Watch for signs. So, ito na nga ang mga signs, mga senyales, Taurus. And ito, di ba ang butterfly, it symbolizes change, new beginning. So, ito ay confirmation ng mga pagbabagong magaganap sa iyong life ngayong January, especially in your money, career, finances. Embrace uncertainty. Ayan. So, minsan kasi nag-overthink tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. 'Di ba? So, sabi nga, hope for the best, prepare for the worst. Ang parang ang harsh man, pero ganun talaga. May mga uncertainties, may mga hindi talaga kasiguraduhan sa buhay natin. So, kasama yan sa life. You have to embrace what is uncertain. And yung change, that is certain. Kumbaga, yung pagbabago, sabi nga, nothing is constant but change. So, normal yung pagbabago. Ayan patience, di ba sabi ko kanina? You have to be more patient in case na yung mga expectations mo hindi mo agad nakukuha. Kasi it's in the works. Pwede ikaw may sarili kang timeline, pero si God, si universe, may sarili rin siyang timeline para sa'yo. May iba siyang plano. Okay? So, keep your faith. Pagpatuloy mo lang iyong pananampalataya. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.